Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan lang po natin itong si Sir Mike Abe. Medyo nakakatawa lang itong mga reaction dito ni Mike Abe kasi parang nagpuputok yung kanyang butse dahil sa, alam niyo yun, kasi yung kumbaga yung kinagagalit dito or kinapuputok ng bulsa ni Mike Abe dung sa nangyaring hearing kung saan ang pinaka topic doon si Pastor Kibuloy. So, marami siyang napansin doon na parang sinisisi niya or kini-question niya yung mga senador bakit ganun yung nangyari. So, sa mga hindi pa nakakilala dito kay Mike Abe, ay dati po itong tagasunod o sabihin natin kung hindi tagasunod siguro dating parang kanang kamay ni Pastor Kibuloy nung okay pa yung kumbaga hindi pa nagtatampo itong si Mike Abe dahil nagtampo to kay Pastor Kibuloy nung siya kinorek on air ni Pastor dahil sa maling interpretasyon ni Mike Abe do sa isang senaryo or sabihin natin parang pinagtatanggol ni Mike Abe itong si Bongbong Marcos pero itong si Pastor Kibuloy kinorek siya. So dahil doon on the spot nag-resign itong si Mike Abe at talagang dinamdam niya o nagtanim to ng galit kay Pastor Kibuloy kaya nga ngayon dahil sa si Pastor Kibuloy ngayon naharap sa mga patong-patong na kaso at iniimbestigahan sa Senado, imbis na matuwa siya dahil nga iimbestigahan si Kibuloy sa Senado, medyo parang nadismaya pa siya sa mga senador. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po na video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong video ni si Mike Abe. At ano ba yung ipinagpuputok ng butsi niya sa mga sendor natin. So panoorin po natin to. Meron po akong ipapakita sa inyo. Ito yan. Yan po yung bulwagan ng Senado. Ibig sabihin, yan ang pinakamalaking lugar sa opisina ng Senado. Diyan po ginawa ang public hearing ng Committee on Women, Children and Family Relation, Gender and Equality ni Senador Risa Ontiveros. Alam nyo, yung kanyang committee, 12 ang senador na member dyan ng committee niya. At sa laki ng lugar na yan, kaya nga session hall ginawa. Ang purpose kaya nung ginawa, para maluag, para walang hindi nagsisiksikan ang mga senador at mga resource person. Ito yung bago nag-umpisa eh. Pero ang nakakalungkot, hindi po napuno ito. Dahil tatlong senador ang nakita ko doon. Ontiveros, Tolentino, and Coco Pimentel. Yung chairman ng komite, si Ontiveros. Majority leader, si Tolentino. Minority leader ay si Coco Pimentel. Ay ang ating senador po ngayon ay 23. Kasi dati 24. Wala na siyang gara dahil Department of Education. Secretary. So yung 23 senador kahit pumasok sila at nag-attend ng public hearing, kasi dyan, pati yung mga testigo. Para saan pa dyan ginawa sa session hall kung sila naman pala tatatlo? Dapat sa isang kapirasong opisina. So yun pala yung ikinapuputok ng butsi rito ni Mike Abe. Kasi, kumbaga, ginanap yung public hearing kay Kibuloy sa isang malaking area pero hindi napuno. So, nagpuputok yung butsi rito ni Mike Abe dahil 3 senador lang yung umattend. Ang tanong, bakit 3 lang yung umattend? Yan yung magandang tanong dyan. Kasi, syempre, may mga reason dyan yung mga senador kung bakit hindi sila umattend. Syempre, unang-unahin natin dyan, sila Bato de la Rosa, si Bongo, si Senator Robin Padilla. Natural, hindi aatin dyan. Kasi, syempre,
malapit sila kay Kibuloy eh. So, siyempre, as much possible, mag-i-inhibit talaga sila dyan para, kumbaga, bigyan ng mag-giveaway sa ginagawang public hearing na yan. Siyempre, ayaw naman nilang lumabas na pinagtatanggol nila si Kibuloy dahil nga na ano yun, naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso. At the same time, ang isa pang tanong din dyan, yung ibang senador ba na-inform or in-invite nila Hontiveros para umaten? Kasi hindi natin sigurado kung ano ba yung kung ano yung proseso diyan, kung kailangan bang maka-receive muna ng invitation yung mga senador bago sila umaten or kahit walang invitation is pwede silang umaten. Kasi isipin nyo, bawat senador may mga hawak na komite yan. So, siyempre, may mga, rin yan, may mga hearing din silang ginagawa dyan. So, kumbaga, depende sa schedule nila. Pero dahil nga sa hindi alam ni Mike Abe kung ano yung reason bakit hindi napuno yung session hall ng pinagpwestuhan ni Risa Hontiveros, nagpuputok yung butsi niya rito. So, parang kini-question niya yung mga senador na nasan kayo? 23 kayo dyan na bakit tatatlo lang yung senador dyan. Nasaan yung 20? Di ba? So, parang ang sama-sama ng loob dito ni Kibuloy kasi in-expect niya na gigisahin dito si Kibuloy ng mga senador dahil nandiyan na si Kibuloy, kumbaga nahuli na nila eh. So, in-expect niya na gigisahin si Kibuloy dahil alam niyo naman itong si Mike Abe hanggang ngayon parang bitter pa rin kay Kibuloy dahil nga hindi pa rin niya matanggap na kinorek siya on air. Siguro hindi siya makapag-move on doon. Kaya parang parang mas matutuwa siya kapag nakita niyang si Kibuloy dito pinagtutulungan ng mga senador. Pero yun nga, nadismaya siya kasi 3 senador lang yung pumunta. So, imbis na matuwa siya, pagka-dismaya yung natanggap niya. Kaya nga kini-question niya rito yung mga senador na, asan na ba kayo? Bakit wala kayo dyan? So, ang isang pang tanong dyan, o isa pang siguro dyan, kung bakit hindi dumalo yung 20, kung ang dyan interesado ba sila sa Kikibuloy? Kasi marami nagsasabi na hindi naman sila interesado kay Kibuloy kung kung i-public trial or trial by publicity dyan sa ginagawa ni Hontiveros. Kasi kumbaga wala kaming pakialam kung ano yung kaso niya. Kasi yan, nakasampa na sa korte yung kaso niya eh. So kung tutuusin, dapat nga hindi na pinag-uusapan yan kasi nga, kumbaga, nasa korte na. So baka pwedeng maka-impluwensya pa yan or pwedeng sabihin natin, magamit pa yan para siraan lang si Kibuloy. So hindi natin alam kung ano yung reason. Kaya siguro hindi rin umaten yung mga senador dyan dahil nga siguro naisip din nila na nasa korte na yan eh. Ano pang saysay para pag-usapan yan? Kumbaga ano pang pwedeng batas ba ang pwedeng gawin dyan? Sabi natin in aid of legislation yan, kagaya ng ginagawa rin ng Tuwadcom. Nasabi nila yung hearing nila para do sa war on drugs in aid of legislation. Dito kay Kibuloy, in aid of legislation pa ba to? Ang tagal ng hiniring yan ni Hontiveros. 'Di ba? Hanggang ngayon ba hindi pa rin sila nakakaisip kung anong batas yung gagawin nila at kailangan pa nilang i-sensationalize itong issue ni Kibuloy. Kaya siguro yun yung isa sa mga reason kung bakit walang pumuntang senador. Siyempre, yung 2 senador na nandiyan, si Coco Pimentel at si Tolentino, especially si Tolentino, re-electionist yan. Siyempre, kailangan niya ng publicity. Para siyempre, mag-eleksyon, alam niyo na, good or bad publicity, still publicity. Tapos si Coco Pimentel, tatakbong, I think, congressman yata sa Marikina. Kaya kailangan niya rin ng publicity. Kaya umatin siya dyan. Pero kung hindi mga tatakbo yan sa politika, baka mag-isa lang dyan si Hontiveros na pumunta, edi mas lalong nayamot itong si Mike Abe. Sinalang sa Senado, magkakasya na sila. Kasi pag sa session hall, mas malaki ang gastos. Sa ilaw pa lang dahil napakalaki ng lugar na yan. Maraming aircon dyan. Kasi may mga gallery pa, di ba? Bukas ang aircon lahat yan.
So gumastos ang taong bayan para sa public hearing at inaasahan nating magpa-participate ang 11 senador na mga member ng komite o lahat ng senador sa hearing. Ay bakit tatatlo? O ngayon, kini-question ngayon, parang nagagalit dito si Mike Abe dahil gumastos daw yung committee na yon. Dahil nga nakabukas yung aircon, malaki yung area. Sisihin mo si Ontiveros kung bakit dyan siya nagpa-conduct ng hearing. Yung mga senador ba na hindi umatin ang nag-request na dyan gawin yung hearing? Di ba si Ontiveros? O dapat si Ontiveros ang sisihin mo, hindi yung mga senador na hindi pumunta. Kasi ang nag-aksaya ng pera dyan, si Ontiveros, hindi yung mga senador na hindi umattend. Pambira naman, maninisi ka ng mga senador na nagdulustay ng pera, samantalang yung nag-request ng malaking venue, hindi mo sinisisi. Diba? Napaka sablay naman nung paninisi mo kung ang sisisihin mo yung mga hindi umattend na senador. Sisihin mo kung sino yung nag-request na dyan ganapin yung hearing. Considering ang daming kailangang buksan na aircon, pero hindi niya napuno. Di ba parang ano yan eh, parang alam niyo yung concert na kumuha ka ng malaking venue, tapos ang sisisihin mo, yung mga bumili ng ticket na hindi umattend. Dapat ang sisihin mo doon, yung kung sino yung nag-rent ng venue na yun. Sino yung nag-request ng venue na yun, hindi yung mga bumili ng ticket o yung mga na-expect yung dapat pumunta na hindi pumunta. So sa ano na yan, sa punto na yan, ang sisihin mo si Ontiveros kasi siya yung head ng ng hearing na yan eh. Siya yung nag-request siguro ng pwesto na yan. So siya dapat din sisihin mo dahil sa gumastos ng malaki para sa hearing na yan. Alam nyo, ganito yan eh. Bawat komite sa Kongreso o sa Senado, may mga member yan. Sa Senado, more or less, mga 12 o 10. Pagka Blue Ribbon, halos lahat member. Pagka Finance Committee, Budget, lahat member. Pero alam nyo, sa rules nila, kahit hindi member ka ng komite, pwede kang umattend ng hearing at mag-participate sa question and answer. Dati natalakay ko na ito. Hindi lang pwedeng sumali sa voting. Halimbawa, mayroong motion for divide the rules, divide the member para sa magdesisyon kung anong tamang gawin. Ang hindi member, hindi pwedeng mag-participate sa voting. Pero pwedeng sa question and answer sumali. So, kung yung 23 senador umattend, mas magandang tingnan, mas maraming tanong tayong maririnig, mas maraming idea tayong maririnig. So, sabi niya, lahat daw ng miyembro o lahat ng senador pwedeng umattend kahit hindi ka member ng komite. Hindi ka lang pwedeng sumama sa botohan, pero pwede ka magtanong. Ang tanong, interesado ba yung mga senador na hinahanap mo umattend dyan sa hearing na yan? Malamang hindi sila interesado. Kasi ikaw, halimbawa, interesado ka ba na pumunta sa isang lugar? Pupunta ka ba sa isang lugar na hindi ka interesado? Siyempre hindi. Parang pinakasimple. Hindi ka kumakain ng gulay, pero bibigyan ka ng gulay, kakainin mo ba? Siyempre hindi, di ba? So same thing din dito sa mga senador. Malamang hindi sila interesado, kaya hindi sila umattend sa hearing na yan. Kasi alam nila, yung hearing na yan, dapat nasa korte na. Doon na dinidinig yan kasi nga nakasampan na yung kaso. So ano pang reason para umattend sila dyan, para magtanong pa. At alam din nila, si Kibuloy, kumbaga nakakulong na yan eh. So sagutin man ni Kibuloy o hindi na siya pwedeng i-cite in contempt kasi nakakulong na siya. So, paano pa nila gigisahin dyan si Kibuloy? Di ba? Napakasimple lang eh. Nakakulong na yan eh. Ano pang gagawin nyo? Kahit na gisahin nyo ng todo dyan, pitpitin nyo yan si Kibuloy dyan. Kung ayaw niya sagutin yung mga itatanong sa kanya, wala kayong magagawa. Hindi nyo na siya pwede ipasite in contempt. Kaya nga nakakatawa rito yung pagtatampururot nito ni Mike Abe. Wala sa hulog eh. Hindi niya iniisip na parang ang dating dito, may obligasyon sa kanya yung mga senador. Na kailangan lahat ng senador umattend dyan kay Kibuloy. Para sa kanya malaking issue si Kibuloy. Sabihin natin malaking issue. Kung hindi nga interesado yung mga senador, ano magagawa mo?
Pwede mo bang pilitin yung mga senador? Oy, isa-isa mo, Grace po. Sino-sino ba? Dito Lapid, wag ka muna umatin ng Batang Quiapo. Umatin ka doon sa hearing ni Kibuloy. Pwede mo bang obligahin? Hindi sana, pinagtatawagan mo sila. So, dito makikita lang natin yung pagiging bitterness ni Mike Abe kay Kibuloy kasi gusto pa niyang makita kung paano gisahin si Kibuloy. So, tingnan natin kung ano pa yung sa mga susunod na hearing kasi hindi pa matatapos yan si Hontiveros dahil nga kumbaga hindi niya napipiga si Kibuloy dahil nga nakakulong na eh. So ano pang mapipiga nila kay Kibuloy diyan. So tingnan natin sa mga susunod na hearing kung ano pang mapipiga at kung magtatampurot na naman itong si Mike Abe sa mga senador. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.